may ibang parte na rin ng katawan niya ang nagsimulang kontrolin siya. Kaya mas lalong ginanahan ang kanyang ate dahil nararamdaman noon ang nabuhay na bahagi. Hanggang sa maituloy na nga nila ang bagay na hindi dapat ginagawa ng magkapatid. Noong makatapos ay natulala si Rico. Hindi niya akalain na ang ate niya pa mismo ang magsisimula ng ganoong pangaakit sa kanya. Nagtatalo ang isipan ni Rico kung magagalit pa siya o ipapakita sa kanyang ate na nagustuhan niya ang nangyari. Mas kakaiba ang karanasang iyon kaysa noong may gawin siya sa kanyang ate at lasing yun. Iba pa rin pala talaga kapag pareho kayong gising at gusto ang trabahong ginagawa. Diyan ka muna bunso ha, maghahanda lang ako ng juice at sandwich. Magmerienda tayo, sobra akong napagod at nagutom. Uwi ka ng dalaga, sabay tayo at muli nang sinuot ang mga inalis na sagabal. Noong makaalis na si Eliza ay naiwang tulala si Rico. Sa wakas ay tunay na siyang lalaki at hindi na siya tutuksuhing bading ng kanyang ate. Ilang saglit pa, muling bumalik si Eliza sa kwarto ni Rico na may dalang isang pitsyel na malamig na juice at 2 sandwich. Bangon ka na bunso dyan, magmerienda muna tayo. Kakailanganin mo ng lakas mamaya ng kaunti. Para kung gusto ko pa Uwi ka ni Eliza na nagpakawala ng pilyang ngiti. Nanlaki ang mga mata ni Rico sa narinig. Tapos na agad itong bumangon at pinagsaluhan na nila ang inihandang merienda ng kanyang ate. Sa pagitan ng pagmuya at nagsalita si Eliza. Ngayon, mas napatunayan kong dapat ko nang hiwalayan si Elmer. Satisfied na ako sa iyo, bunso. At magbabagong buhay na rin ako. Ititigil ko na ang pagbabarkada. Ramdam ko na kasing malapit na akong itakwil ng mga magulang natin Saka nakokonsensya na ako. Ang laki ng gastos nila sa pag-aaral ko tapos puro naman bagsak ang grades ko. Dahil bihira akong pumasok at madalas nasa barkada lang ako. Mahabang litanya pa ni Eliza. May bahagi ng isip ni Rico ang natuwa sa sinabing yon ng kanyang ate. Mabuti naman at nakapag-isip ka na, ate. Ano ba kasing nakukuha mo sa pagbibisyo at pagbabarkada? Di yung ginawa natin sa tuwing may lakad kami at magiinuman. Doon kami nagkakaroon ng pagkakataon ni Elmer na gawin yon. Pero sa tingin ko, may solusyon na ako ron. Kung tutulungan mo ako, bunso, pwede bang ikaw na lang ang palagi kong kasama? Ikaw na lang ang gagawa nun sa akin? Pangako, going straight na talaga ako. Aayusin ko ng buhay at pag-aaral ko. Basta ang gusto ko ipapayag ka. Huwag kang magdadamot. Muling napalunok ng laway si Rico sa narinig na sinabi ng ate niya. Yung minsan nga ay sapat na sa kanya katulad ng nangyari kanina. Pero yung anytime na gustuhin nito ay dapat niyang pagbigyan, parang sobrang biyaya na yun para sa kanya. Yun ang tumatakbo sa isip ni Rico. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Pero ate, mali yun dahil magkapatid tayo. Oo, alam ko. Pero hindi naman to panghabang buhay, bunso. Sige na, pagbigyan mo na si ate. Kahit hanggang sa makagraduate lang ako. At pag nakagraduate na ako, ay saka ka palang pwedeng mag-girlfriend. Pwede ba? Napaisip si Rico at pinakiramdaman ang sarili kung kaya ba niyang pagbigyan ang ate niya. Maging ang personal love life niya ay kontrolado rin nito. Ayaw na ayaw kasi ng ate niya na may kaagaw ito sa kanya. Maya-maya pa, sumagot na ang binata. Halata naman ang kaba sa mukha ng kapatid niya sa kung ano ang isasagot.
Oo, okay, sige ate. Pumapayag na ako. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka nasasama sa barkada at hihiwalayan mo na yung boyfriend mo. Ngumiti ng matamis si Eliza, iyong ngiting tagumpay, dahil naiisip pa lang niya ang pakiramdam ng ginagawa nila, bigla nang nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Oo naman, promise. Makikipag-break na ako kay Elmer. Saka huwag mo na akong sisingilin sa utang ko Wala pa naman akong perang pambabayad sa'yo ngayon. Babawi na lang ako sa ibang bagay. Alam mo na yon. Wala nang nagawa pa si Rico. Kahit alam niyang mali ang ginagawa nila ng ate niya, pumayag na siya para lang masubaybayan ang pag-aaral nito at hindi masayang ang pagod at pagpapakahirap ng kanilang mga magulang sa paghahanap buhay para mapag-aral sa kolehiyo ang kanyang ate. Heist, sana lang talaga tuparin mo ang pangako mo ate. Ayusin mo na rin ang pag-aaral mo. Ayoko mapariwara ang buhay mo. Siyempre kapatid kita kaya mahal kita. Talaga ba, bunso? Kinikilig at naiiyak tuloy ako sa mga sinasabi mo ngayon. Sige nga, patunayan mo ulit kung talagang mahal mo ang ate mo. Ate naman, ibang pagmamahal naman ang sinasabi mo. Mahal kita bilang ate ko at tayong dalawa naman talaga ay palaging magkakampi. Dahil kapag tumanda na sila mami and daddy, mawawala na sila sa mundong ito at wala tayong ibang maaasahan at makakasama at magiging kakampi kundi ang isa't isa lamang. Kaya gusto kong mapaayos din ang buhay mo habang may pagkakataon pa. Saka handa naman akong gawin ang lahat para tulungan ka kahit pasundin ang kahilingan mong mali at bawal sa mata ng mga tao. Oo, bunso. Alam ko naman yun, bunso. Saka dati ko pa namang alam na mahal mo ko bilang kapatid. Kahit alam kong gagastusin ko lang sa... Kahit alam mo, nagagastusin ko lang sa gala ang pera. Pinapahiram mo pa rin ako dahil ayaw mo akong malungkot at magmukmok lang dito sa bahay. Palagi mo rin akong pinagtatakpan kina mami sa mga kasalanang mga nagawa ko at sa mga gala-gala ko. Kaya mahal na mahal din kita bilang kapatid. At kailanman, hindi ko hihilingin na magkaroon ng iba pang kapatid maliban sa'yo. Lalo na at hindi ka madamot. Sige pala, isa pa. Isa ulit. Isa pa ulit? Kakatapos na lang natin Oo nga, pero isa pa lang yun. Wala naman si mami, kaya pagbigyan mo na ako, bunso. Pagkatapos naman nito ay pwede ka nang matulog at magpahinga. Ako naman ay maglalaban na ng mga bedsheet natin. At kung may ipapalaba ka dyan, idadamay ko na rin. Magmula ngayon, magiging mabait at responsableng ate na ako. Ako na ang maglalaban ng lahat ng damit natin. Tutulungan mo lang ako sa pagsasampay at pagtutupi. Oo, sige ate. Walang problema. Di sige, isa pa pala. Uwi ka ni Eliza at muli na silang nagtrabaho ni Rico. Noong sumunod na araw, nakipag-break na nga si Eliza sa boyfriend nitong si Elmer. Prank lang ba yan, Eliza? Ano bang nagawa kong kasalanan at kailangan mong makipag-break sa akin? Kung may ibang lalaki siguro may ibang lalaki nang nagpapasaya sa'yo, no? Gustuhin mang sagutin ni Eliza ng oo, ngunit mas pinili na lang niyang itanggi yun para walang isiping masama sa kanya si Elmer at mga barkada nila. Walang third party, Elmer. Bigla lang akong natauhan at narealize ko kung gaano ako nagiging masamang anak. Halos 2 subjects na lang ang naipapasa ko kada semester magmula noong maging tayo dahil palagi tayong hindi pumapasok. Alam mo naman kung gaano kamahal ang tuition natin, di ba? Naawa ako sa mga magulang ko na grabe na ang pagpapakahirap sa trabaho. Tapos ako winawaldas ko lang naman sa bisyo ang allowance ko. Pati kapatid ko niloloko ko sa pera. Pati nga pambayad ng bills namin sa bahay at budget sa pagkain. Nagastos ko noong sabihin mong wala kang perang magagamit para sa pang-birthday celebration mo. Panahon na, Elmer, para magbago.
Hindi na tayo bumabata. Tapos na ang panahon ng paglalaro. Harapin na natin ang totoong sitwasyon. Pareho tayong malulubog sa masamang bisyo kung magkakasama pa rin tayo. Hayaan na lang natin ang tadhana na magbalik sa atin sa isa't isa balang araw kung talagang tayo talaga para sa isa't isa. Pero sa ngayon, Elmer, aayusin ko muna ang buhay ko. Sana ikaw rin. Salamat sa masasayang karanasan at alaala, Elmer. Bye. Mahabang litanya pa ni Eliza at iniwan ng nakatayo mag-isa si Elmer sa isang park. Laglag ang balikat na tinanggap ni Elmer ang pakikipag-break ni Eliza sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga rasong binitawan ng dalaga. Alam niya kung gaano kahilig ang dalaga sa ganoong bagay. Hindi yun mabubuhay nang walang lalaking mag-aasikaso sa mga pangangailangan nito. Pero ganoon pa man, wala na siyang magagawa roon dahil nagdesisyon na ang dalaga na makipaghiwalay sa kanya. Magmula noon, madalas nang magkasama sina Rico at Eliza. After class, kakain muna sila sa labas, saka babalik sa school para pumasok sa library ng 2 hours. Saka naman sila sabay na uuwi. Pagkarating sa bahay nila, kapag wala ang mami nila, agad nilang gagawin ang bagay na hiniling ni Eliza na punan palagi ng kapatid. Saka sila maghihiwalay ng kwarto at matutulog. Mukhang pagod na pagod kayong dalawang magkapatid ha. Marami bang project sa school? Tanong ng mami nila. Nagulat ang magkapatid nang magising sila. Pero pareho ng madilim sa labas. Naalala nilang hindi pa pala sila nakakapagsaing. Sorry po, Mami. Tama ka po. Nakakapagod maghapon sa school. Magsasaing lang po ako. Nakapagluto na ako ng hapunan natin. Ayusin nyo ng sarili nyo. Pagkatapos ay bumaba na kayo at kakain na tayo. Wika ng mami nila. Walang kamalay-malay ang kanilang mga magulang sa kalokohang ginagawa nila ng palihim. Sa tuwing uuwi naman o walang pasok ang kanilang mommy, umaakto sila sa harapan nito na parang normal lang ang lahat. Pagkagising naman nila sa hapon, sa tuwing ginagawa nila ang trabahong personal, ay magkatulong na silang naglilinis ng bahay at magluluto ng panghapunan. Yun na ang kanilang naging routine sa araw-araw kapag wala ang kanilang mommy. Dahil sa takot na baka mabuo ang kanilang ginagawa, ay umiinom na rin si Eliza ng gamot pang proteksyon para wala silang maging problema sa hinaharap. Sa ganoong paraan ay na-enjoy ng magkapatid ang isa't isa nang walang inaalalang kung anuman. Isang araw ay walang pasok sa trabaho ang mami nila. Napansin nito ang pagbabago kay Eliza dahil hindi na ito umaalis para mag-outing kasama ang mga barkada. Palagi nang nasa bahay at ginagawang libangan na lang ang pagluluto ng iba't ibang desserts at mga cakes. Anak, salamat ha. Napakamalaking tulong ng nagawa mo para sa ate mo. Napagbago mo siya at nagawang kontrolin sa mga maling ginagawa. Uwi ka ng mami nila, Rico at Eliza. Ngumiti ng matamis si Rico. Wala itong kamalay-malay sa naging kapalit ng lahat kung bakit napagbago niya ang kanyang ate. Wala po yun, Mami. Siyempre, wala naman pong ibang tutulong kay ate, kundi ako. At isa pa, kapatid ko po siya. Kaya mahal ko si Ate Glyza. Naiyak sa galak ang mami nila. Sinabi ng ginang na maswerte siya sa pagkakaroon ng anak na katulad ni Rico. Lingid sa kaalaman nilang mag-ina ay dinig ni Eliza ang usapan nila dahil nasa likod lang ito ng pintuan. Naluluha siya sa sinabi ni Rico. Alam niya kasi na totoo ang sinabi nito. Dahil kahit ayaw ni Rico ang isang bagay na hinihiling niya, sa huli, pinagbibigyan pa rin siya nito.
Sa paglipas ng mga taon, sa wakas, nakagraduate na rin si Eliza ng college. Nakapagtrabaho agad siya sa isang hotel bilang receptionist. Naging seryoso na rin ang dalaga sa buhay. Nang mga panahon na yon ay hindi rin muna nag-boyfriend si Eliza. Kaya kapag day off niya, ginugulo pa rin niya ang bunso niyang kapatid na si Rico. Pinupuntahan niya ito para hilingin ang bagay na dati na nilang ginagawa. At hindi naman ipinagdamot ng kapatid niya ang bagay na yon. Dumaan ang mga araw na parang normal lang sa magkapatid ang lahat. Hanggang sa nakagraduate na rin si Rico sa college. Halos 2 buwan nang magbakasyon sa kanila ang binata. Sinulit niya ang mga araw na wala pa siyang trabaho upang pagsilbihan ang kanilang mommy. Mami, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo ni Daddy para lang mapagtapos kami ni ate. Balang araw, makakabawi din ako sa inyo. Wala yun anak, obligasyon namin ng daddy niyo na bigyan kayo ni Eliza ng magandang kinabukasan. Ang mahalaga lang naman sa amin ay magkasundo kayo at nagtutulungan sa lahat ng oras. Hanggang isang araw, panahon ng tag-araw, kinuhang escort si Rico. Kapartner niya sa gala ang isang magandang dalaga. Natawag ang pansin ni Rico ng kanyang partner. Napag-alaman niya na Patricia ang pangalan nito. Hindi na pinatahimik ng kakaibang tibok ng puso si Rico. Gandang-ganda siya sa partner niyang si Patricia. Isa itong teacher. Palangiti ang dalaga at magaan kausap. Niligawan agad ni Rico si Patricia dahil gustong-gusto niya ang pagiging simple nito. Pero bawing-bawi naman sa ganda at pangangatawan. Hanggang sa paglipas ng ilang buwan, sinagot na siya ni Patricia. Nang mabalitaan ito ni Eliza, ay palihim na nasaktan ang dalaga. Bagamat alam niyang hindi talaga pwedeng pangmatagalan ang bawal nilang relasyon ng kapatid, talagang kinasanayan na niya ang palaging nasa tabi niya si Rico sa tuwing kailangan niya ito. Maging sa emosyonal na pangangailangan o pisikal. Hindi umuwi sa bahay nila ng ilang buwan si Eliza. Ibinabalita kasi sa kanya ng mami nila na palaging dinadala ni Rico sa bahay nila ang girlfriend nitong si Patricia. Anak, umuwi ka naman na dito sa atin kahit ilang araw lang. Namimiss ka na namin ng kapatid mo. Palagi nga niyang tinatanong kung kailan ka raw ba uuwi. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Alam niyang ipapamukha lang sa kanya ni Rico na dapat lang na itigil na nila ang kanilang ginagawa dahil may iba na itong babaeng pinag-uukulan ng espesyal na atensyon. Okay po, Mami. Next month ako uuwi. Kumabog ang dibdib ni Rico nang ibalita sa kanya ng kanyang mommy na uuwi na ang ate niya next month. Alam niyang masasaktan niya ang kapatid, pero yun lang din ang paraan para ihinto na nila ang kanilang maling relasyon. I'm so sorry, Ate Eliza. Mahal kita pero maling-mali sa mata ng lahat ang relasyon natin. At isa pa, gusto ko ring makahanap ka ng tamang lalaki para sa'yo. Bulong sa isip ni Rico. Dahil sa depresyon na humaling sa online dating site si Eliza, maraming foreigner na nagagwapuhan siyang makilala. Nakaka-video call niya ang iba. Willing din naman na pumunta ng Pinas para lang makasama siya. Pero sa puso't isip niya, hindi pa rin nawawala ang kapatid niyang si Rico. Hanggang sa isang gabi, papatulog na si Eliza noon nang biglang may nag-video call sa kanya. Si Brent, ang Canadian businessman na gustong-gusto niya. Napangiti ang dalaga nang sabihin nito na pupunta sa Pinas para makita siya ng personal. Sa totoo lang, gwapo, matangkad at may magandang build ng katawan si Brent. Idagdag pa ang pagiging successful businessman nito. Matanda si Brent ng 5 taon sa kanya.
Pero dahil sa madalas na pag-update nito sa kanya, napapalapit na rin paunti-unti ang loob niya sa binata. Naisip niyang kapag seryoso talaga sa kanya ang binata, sasama na rin siya rito sa Canada. Gusto rin niya na tuluyan ng makaiwas at mapalayo sa kapatid niyang si Rico. Subalit, bago pa dumating sa Pinas si Brent, ay may nakilala ng isa pang foreigner si Eliza. Isa sa naging hotel guest nila, si Kurt, taga London. Tila nabato-bala ni si Kurt nang makita ang dalaga. Kaya sinikap ng binatang taga London na mapalapit kay Eliza. Napag-alaman ng dalaga na isa palang doktor sa London si Kurt. Mabait ito at gentleman sa una nilang pagkikita hanggang sa mga sumunod pa. Naulit pa ng ilang beses ang pagdidate ni na Kurt at Eliza. Ni minsan, hindi talaga nag-take advantage ito sa kanya. Kaya naman, humanga siya ng husto sa binatang foreigner. Bago umuwi sa kanila, sinagot na agad ni Eliza si Kurt para naman kahit papano ay may panlaban na siya kung sakali mang magkita sila ng girlfriend ng kapatid niya. Isinama na ni Eliza sa bahay nila si Kurt. Gulat na gulat ang mami niya nang makitang may kasamang guwapong lalaki si Eliza. Ipinakilala ng dalaga ang boyfriend sa mami niya. Nagulat pa ang mami niya na isa pala itong doktor. Mabuti naman anak, at inisip mo pa rin ang kinabukasan mo sa huli. Hindi na kami mag-aalala pa ng daddy mo at kapatid mo. Bandang 5:00 ng hapon nang dumating si Rico at ang girlfriend nitong si Patricia. Sa kauna-unahang pagkakataon, noon lang nakita ni Eliza na may ibang babae sa buhay ng kapatid. Aminado naman ang dalaga na may bahagi ng puso niya ang nasaktan. Ngunit yun ang tama dahil kahit anong gawin nila, hindi talaga sila maaring magkatuluyan ng kapatid. Samantala, natuwa si Rico nang makita ang isang guwapo at foreigner na boyfriend ng kanyang ate. Kinawayan niya ang magiging bayaw niya at ipinakilala sa mga ito ang girlfriend niyang si Patricia. Naging masaya ang reunion na yon para sa kanila. Nagluto sila ng masasarap na pagkain. Nag-video call sa daddy nila at masayang masaya ito para sa kanilang magkakapatid. Para sa 2 taong magiging miyembro ng ating pamilya, ay dapat lang na i-welcome natin sila. Kaya mamayang gabi ay mag-inom tayong lahat. Wika ni Rico. Kinagabihan ay naging sobrang saya ang buong pamilya. Napuno ng drama ang tagpong yon mula sa kanilang mommy. Hindi magtatagal ay kayong mga anak ko ay iiwanan din niyo ako mag-isa. Pero hindi na bale kung ang kapalit naman ay magandang kinabukasan at kaligayahan niyo. Nakahanda akong mag-isa. Nagyakap ng mahigpit ang mag-iina. Hindi kasi nila alam kung kailan ulit sila magkikita. Nabusog, nalasing at naging masaya ang gabing yon para sa buong pamilya. After 6 months, ikinasal sina Eliza at Kurt. Pagkatapos, dinala na nga ng asawa niya ito sa London at doon na sila namuhay. Samantala, kahit namimiss ni Rico ang ate niya, sa huli, naging masaya na rin siya sa kinahantungan ng buhay ng kanyang nag-iisang kapatid. Wala nang mahihiling pa si Rico dahil biniyayaan din sila ng anak ng asawa niyang si Patricia. Kinalaunan ay nagkaanak na rin ng kambal, sina Kurt at Eliza sa London. Ayun, my loves, isa na namang exciting na kwento ang ating natapos. Sana ay inyong nagustuhan. My loves, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel natin, mag-subscribe ka na agad ngayon. Mahalaga sa akin yon, my loves. Kaya gusto kong palagi tayong magkasama, gusto rin kitang makilala, kaya mag-like and comment ka na rin para makita at mapansin din kita.
Salamat sa pakikinig ha, my loves. Ingat ka palagi. Bye-bye.